Manahimik ang Pilipino sa Amerika ang eroplanong, ito mga taong galing sa talunang bansa lang kayo. Nagsimula ang lahat sa loop ngang isang international flight na naghihintay ngang paglipat patungong Maynila mula sa Los Angeles ng isang matandang Pilipino ang biglang ininsulto ng isang flight attendant gamit ang nga salitang puno ngang pangmamalit at diskriminasyon. Ang matanda na may hawak na lehitimong tiket at simpleng humihingi lamang ng tubig ay walang awang pinahiya. Habang ang ibang nga pasahero at crew ay nagbubulag-bulagan. Tiniis nga matanda ang bawat masasakit na salita ng walang anumang pagtutol. Ngunit ang pangyayaring ito ang magiging mitsa ng isang malaking insidente sa paliparan pagkatapos ng paglapak na yayanik sa kinabukasan ng airline na ito. Kapag nabunyag na ang tunay na pakatao nga pakumbabang, matanda na walang ginawa kundi ang humingi ng paumanhin sa kanyang pautal-utal na Ingles, ang buhay nga lahat ng tripulante sa flight na iyon ay magbabago magpakailanman. Ano ang iyong mararamdaman tungkol sa panganib ng diskriminasyong historical at kung saan tunay na nananahan ang dangal? Lagpas 2:00 na ng hapon. Sa Los Angeles International Airport, LAX, at ang International Terminal ay nasa pinakabala nitong oras. Ang matinding sikat ng araw ng California na tumatago sa malalaking salaming kisame ay nagbibigay liwanag sa buong departure lobby. Ang ingay nga, mga taong nag-usap. Habang naghihintay ang tunong nga, mga gulong nga, malata na gumugulong sa sahig. At ang paminsan-minsang anunsyo para sa boarding ay lumilikha ngang kakaibang kapaligiran na sa paliparan lamang mararanasan. Sa mga duty-free shop na kahilera ang mga mamahaling brand. At mula sa mga kafe ay umalinggaso ang banggo ng kape. Ang mga biyaherong pangnegosyo ay abala sa kanilang mga laptop para tapusin ang huling trabaho habang ang mga pamilya ay supsop sa pag-asikaso sa kanilang mga anak. Sa harap gate 38 isang mahabang pila ngang pasahero ang naghihintay para sa kanilang flight patungong Maynila. Mga negosyanteng nakasuot ng business suit, mga batang manlalakbay na may malalaking backpack, at mga pamilya iba't ibang tao bawat isa, ay may kani-kaniyang layunin ang naghihintay sa simula ngang mahabang paglalakbay patawid ngang Karagatang Pasipiko. Nang tumunog ang anunsyo para sa pagsisimula ng boarding, sabay-sabay na nagsimulang pumila ang nga tao. Unang pumasok ang nga pasahero ng first class, sinundan ng business class at pagkatapos ay ang economy class. Sa gitna ang pilang iyon ay naroon ang isang matandang Pilipino, si Jose Reyes, 78 taong gulang. Nakasuot siya na simpleng kulay abong suit at ang kanyang itim na sapatos na katat ay makintab na makintab. Tuwid ang kanyang laikot at ang kanyang tindig ay nagpapakita ang isang tahimik na dignidad. Ang kanyang buhok na may maputi na ay maikli at mayos ang gupit. Ang malalalim na guhit sa kanyang mukha ay tila sumasalamin sa karunungan at karanasang naipon sa mahabang buhay. Sa kamay ni Mang Jose ay isang gamit na itim na business bag na gawa sa katad. Simple ang ngunit kitang-kita ang kalidad. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ang disiplinang militar at kahinahunan na nahubo ang maraming taon ang pagsasanay. Habang tahimi na naghihintay ang mata ni Mang Jose ay kalmado ngunit may matalas na pagmamasit. Ang disenyo ngang boarding gate ang lokasyon ng ma-emergency. Exit ang kilos ng gastaff ang taas ng kisame ang maruta. Para sa paglikas tila isinasaulo niya ang lahat. Ito ay isang nakasanayan na mula sa kanyang propesyon. Bilang isang dating piloto at eksperto sa kaligtasan sa abyasyon, nakagawian na niyang suriin ang kaligtasan ng kanyang paligid. Nagsimula na ang boarding at si Mang Jose ay sumunod sa pila papasok sa eroplano. Habang naglalakad sa jet bridge, pinagmasdan niya ang labas ng sasakyang panghimpapawid. Isang Boeing 747-400. Mangga 15 taon na ang tanda. Ang pintura sa katawan ng eroplano ang takip ngang makina ang pakaputpot ngang magulong lahat ay itinatala sa kanyang isipan.
Pagpasok sa malawak na cabin ng Boeing 747, 400 mas naging detalyado ang kanyang pagmamasid. Ang ilaw ngang emergency exit ang mga lalagyan ng life vest, ang lokasyon ng mga fire extinguisher, ang kondisyon ng mga oxygen mask at ang kilos ekspresyon at ugaling ng mga flight attendant. Ang ayos ng kanilang uniforme, ang kalagayan ng kanilang sapatos, lahat ay inilalagay niya sa kanyang alaala. Ang hangin sa loob ng cabin ay comfortable dahil sa air conditioning system. Ang temperatura ay nasa 22 degrees Celsius at ang humidity ay nasa 40%. Ngunit ang matalas na pang-amoy ni Mang Jose ay nakaramdam ng bahagyang kakulangan sa sirkulasyon ng hangin. Ang upuan ni Mang Jose ay sa economy class sa likurang bahagi 38A sa tabi ng bintana. Tatlong hanay mula sa emergency exit, isang lokasyon kung saan madaling matukoy ang daanan palabas sa oras ng emergency. Dahil nasa likuran, medyo malakas ang ingay ngang makina ngunit hindi gaanong ramdam ang pag-uga nga eroplano. Nang makaupo, kinuha niya ang isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bag. Ang itim na takip nito na gawa sa katat ay walang anumang nakasulat. Ngunit sa loob, mayroon na siyang ilang nga tala bago sumakay. Ilaw ng pangalawang emergency exit hindi gumagana. Lalagyan ng life vest sa upuan 27A hindi mayos ang pagkakakabit. Tang inspeksyon sa fire extinguisher sa likurang galit 3 buwan ng paso. Kalinisan ng cabin hindi sapat, may mga basura sa ilalim ng upuan. Maaring mga maliliit na bagay lamang ito, ngunit ang pinagsama-samang ganitong mga kapabayaan ay maaring mauwi sa isang malaking sakuna. Si Jose Reyes ay hindi isang ordinaryong pasahero. Siya ay isang retiradong piloto ng F-5 Freedom Fighter ng Philippine Air Force. Nung aktibo pa siya, kilala siya bilang ang maalamat na Instruktor Reyes. 3 beses siyang nakaranas ng pinakakinatatakutang sitwasyon ng isang piloto, ang ganap na pagkawala ng hydraulic system, at sa lahat ng pagkakataong iyon nagawa niyang makaligtas. Ang una ay biglang pagpalya ng hydraulic system habang nasa training flight. Ang pangalawa ay isang emergency landing sa masamang panahon. Ang pangatlo ay pagkawalang hydraulic kasabay sunok sa makina. Lahat ng sitwasyong iyon ay halos tiyak na hahantong sa pagbagsak. Ngunit sa pamamagitan ng mahinahong pagpapasya at pambihirang galing sa pagpiloto, nalampasan ni Mang Jose ang lahat ng panganib. Pagkatapos magretiro, itinatak niya ang kumpanyang pangkonsultasyon sa kaligtasan sa abyasyon, ang Ligtas Lipat Pilipinas. Ngayon, bilang chairman, siya ang namamahala sa mga safety audit ng mga airline sa buong mundo. Isa rin siyang safety advisor para sa International Civil Aviation Organization (ICAO), isang pandaigdigang awtoridad sa kalikasan sa paglipad. Ang kanyang mga audit ay kilala sa pagiging napakahigpit at patas. Kahit gaano kalaki ang airline, kung may problema sa kaligtasan, hindi siya mag-atubiling punahin ito. Kaya naman ang sumailalim sa kanyang audit ay isang karangalan at isang pagsubok para sa mga airline. At sa pagkakataong ito, sakay siya ne flight ne ito para suriin ng palihim ang sistema ne kaligtasan at kalidad ne serbisyo ne isang partikular ne airline. Ang hindi pagpapakilala at pagiging isang ordinaryong pasahero ang pinakamahusay na paraan upang makita ang tunay na mukha ng kumpanya. Kung alam ngang airline na may VIP o auditor na nakasakay, bibigyan nila ito nga espesyal na atensyon. Ngunit hindi iyon ang tunay na kalagayan. Ang nais malaman ni Mang Jose ay kung paano tinatrato ang isang ordinaryong pasahero. Bago ang paglipat, maingay ang cabin sa tunongang pasaherong nagayos ng kanilang mabagahe at upuan. Ang mga flight attendant ay tumutulong sa paglalagay ng mga handkari at nagpapaliwanag kung paano gamitin ang mga upuan. Ngunit napansin ng matalas na mata ni Mang Jose na maraming nasasayang na kilos sa kanilang ginagawa. Kulang ba sa pagsasanay? O kulang sa tauhan? Anuman ito, isa itong bagay na dapat itala. Tahimik na nahintay si Mang Jose sa pag-alpas ng eroplano habang nakatingin sa labas ng bintana.
ang mga ground crew ay nagsasagawa ng huling pagsusuri sa paligid ng eroplano, pagkarga ng bagahe, paglalagay ng gasolina, pagsusuri sa labas ng eroplano, lahat ay sumusunod sa itinakdang pamamaraan. Hindi nagtagal umandar ang mamakina at dahan-dahang gumalaw ang eroplano. Ang panginginingang sasakyan, ang pagbabago sa tunog ng makina, lahat ay pamilyar sa pandinig ni Mang Jose. Ang bilis, ang pagtaksi, ang pagana, ang preno, ang tugon, ang manibela, lahat ay itinatala sa kanyang nga pandama. At pagkatapos ang paglipat. Habang bumibilis ang eroplano sa runway at dahan-dahang umaangat, isang bahagyang ngiting galak ang sumilay sa mga mata ni Mang Jose. Ang pakiramdam na iyon na naranasan niya ng hindi mabilang na beses. Ang kakaibang pakiramdam ngang paglutang sa hangin. Ang lakas ngang pag-angat laban sa gravity. Mahal na mahal ni Mang Jose ang sandaling iyon. Ang eroplano ay mayos na umakyat sa tamang altitude at nagsimulang lumipat ng pahalang. Namatay ang ilaw and fasten seatbelt at isang kalmadong kapaligiran ang bumalot sa cabin. 10,000 metro sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Sa labas ng bintana, isang walang katapusang asul na kalangitan at puting ulap sa ibaba. Payapa ang panahon at matatag ang daloy ng hangin. Halos walang pag-uga. Perpektong kondisyon para sa paglipat. Naramdaman ni Mang Jose ang pakauho at tinawag ang isang flight attendant na naglalakad sa pasilyo. Isang babaeng blonde. Sa kanyang name tag, nakasulat Jessica Brown, Chief Flight Attendant. Mga 35 taong gulang siguro. Makapal ang kanyang makeup. At masyadong matapang ang kanyang pabango. Ang kanyang palda ay mas maikli kaysa sa regulasyon at ang takong na kanyang sapatos ay putpot na. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Mang Jose ang mga detalyeng ito. Excuse me, miss. Pwede po makahingi ng tubi, sinadya ni Mang Jose na magsalita ng may halatang Pilipinong accent. Kung magsasalita siya ng perpektong Ingles, baka tratuhin siya ng espesyal? Sa pagsusuring ito, mahalagang maranasan niya kung paano tratuhin ang isang ordinaryong pasaherong Pilipino na hindi sanay mag-Ingles. Si Mang Jose ay bihasa sa perpektong Queen's English sa kanyang panahon. Sa Philippine Air Force, maraming taon siyang nakasama sa mga joint military exercises kasama ang US Air Force at natutunan niyang magsalita na parang isang native speaker. Ngunit na yon kailangan niyang itago iyon. Ngunit si Jessica ay sinulyapan lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad ng walang imik. Para bang hindi niya narinig, may malinaw na bakas ng pakamuhi sa kanyang nga mata. Naginati si Mang Jose. Ngunit lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, hindi pa rin dumarating ang tubig. Tiningnan ni Mang Jose ang kanyang relo at naksulat sa kwaderno. Oras 2:05 p.m. Chief Flight Attendant, binaliwala ang hiling ng pasaherong Pilipino. 5 minuto lumipas. 10 minuto lumipas. 15 minuto lumipas. Walang tugon. Sa kabilang dulong pasilyo, si Jessica ay nakangiting nakikipag-usap sa isang lalaking pasaherong puti. Sir, ano po ang gusto ninyong inumin, kape, te sa ajus alakbir, kahit ano po mayroon kami. Ang kanyang boses ay malambing, malayong malayo sa malamig na pakikitungo niya kay Mang Jose kanina. Masaya siyang nakikipagkwentuhan sa lalaki tungkol sa panahon sa biyahe sa mga libangan. Para silang makaibigan, muling tinawag ni Mang Jose si Jessica nang dumaan ito malapit sa kanya. Miss, excuse me. Pwede po tubig? Sa pagkakataong ito huminto si Jessica. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na pakainis. Pabulong niyang sinabi, ngunit sapat na para marinig ni Mang Jose ay isa na namang Pilipino. Ang kulit. Sa mga salitang iyon nagsimulang magsulat muli si Mang Jose. Oras 2:15 p.m. Chief Flight Attendant, nagpakita ang diskriminasyon sa pasaherong Pilipino. Pagtanggi sa serbisyo.
Diskriminasyong panlahi. Komento hay isa na namang Pilipino. Ang kulit. Nilampasan ni Jessica si Mang Jose at nagtungo sa ibang pasahero, patuloy na nahintay si Mang Jose. Ngunit walang tubig na dumating. Hindi nagtagal dumating ang oras ng pagkain. Ang mga crew na may dalang food cart ay nagsimulang mamahagingang pagkain mula sa unahan, tahimik na pinagmamasdan ni Mang Jose ang kanilang ginagawa. Ang nagtutulak ang cart ay si Jessica at isang batang Pilipinang flight attendant. Sa kanyang name tag nakasulat ang Maria Santos, nga 28 taong gulang siguro. Malinis ang itsura, magalang ang pananalita at mukhang seryoso. Ngunit sa kanyang nga mata may bakas ang matinding pagod at takot. Halatang kinakabahan si Maria habang sumusunod sa utos ni Jessica. Sa tuwing may sasabihin si Jessica bahagya siyang nanginginig, para siyang takot na takot sa kanyang amo. Nang papalapit na angkat sa hanay ni Mang Jose, binigyan ng pagkain ang pasahero sa harap niya, sa tabi niya at sa likod niya. Manok po o baka ano pong tinapay, ang gusto ninyo ano po ang inyong inumin, maingat nilang tinatanong ang bawat isa. Ngunit sa harap ni Mang Jose hindi huminto angkat. Para bang walang nakaupo doon. May ibinulong si Maria kay Jessica. Maam yung pasahero po. Ngunit malamig na sumagot si Jessica. Mamaya na yan. Mas importante ang ibang customer. Alam ni Maria na ang mamaya na iyon ay hindi darating. Isang ekspresyon ng pagkabigo ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya kayang suwayin si Jessica. Alam niya ang nangyari sa isang crew na kumontra kay Jessica noon tinanggalan ng posisyon sa hindi makatarungang dahilan. Nang matapos mahatiran ng pagkain ang lahat ng pasahero, si Mang Jose na lang ang wala pa. Tahimik siyang naghintay, hindi nagpapakita ng galit o pagkainip, nakatingin lang sa labas ng bintana. Ngunit sa kanyang isipan mahinahon niyang sinusuri ang sitwasyon, hindi ito personal na issue. Ito ay problema ng organisasyon. Pinapayagan ba ang kumpanya ang ganitong paiugalingang isang chief flight attendant o hindi nila alam anuman ang sagot? Ito ay isang seryosong problema. At pagkatapos lumitaw muli si Jessica sa harap ni Mang Jose. Dala niya ang isang trengang pagkain na halatang tira-tira na at malamig. Ibang-iba ang kalidad sa ibinigay sa ibang pasahero. Matigas, ang tinapay, lanta ang salat at malamig na ang ulam. Inilapak niya ito sa mesa ni Mang Jose na parang naglalapak lang isang bagay. Pasensya na sa paghihintay. Walang bahit ng pahinging ang paumanhin sa kanyang boses. Sa halip may tonong pang-asar. Tahimik na sumagot si Mang Jose, salamat po. At habang nasa harap niya, ang malamig na pagkain, nagpatuloy siya sa pagsusulat sa kanyang kwaderno. Oras 2:50 p.m. Chief Flight Attendant huling nagbigay nga pagkain sa pasaherong Pilipino. Malamig na tira-tira ang isinilbi. Malinaw na diskriminasyon. Kalidad ng serbisyo lubhang hindi katanggap-tanggap. Ngunit ang tunay na bangungot ay magsisimula pa lamang. Nang matapos kumain si Mang Jose at muling makaramdam ng uhaw, tinawag niya ulit si Jessica. Miss, pwede po tubig sa? Sandaling iyon nagbago ang ekspresyon ni Jessica. Ang dating lamig sa kanyang muha ay naging malinaw na galit. Tumayo siya sa harap ni Mang Jose, nakapamewang at tiningnan siya mula taas hanggang baba. Kanina ka pa hingi ng hingi tubig, sobrang uhaw mo ba? Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mapasahero sa paligid. Ilan sa kanila ang napatingin. Mahinahon na sumagot si Mang Jose sa kanyang pautal-utal na Ingles. Sorry po. Uhaw lang po talaga ako. Nang marinig ang kanyang Ingles, tumawa ng mapanghamak si Jessica. Pakinggan niyo to ang kanyang Ingles. Parang unggoy na sinusubukang magsalita isang flight attendant sa malapit ang bahagyang natawa. Si Maria naman ay napayuko at napangiwi. Nagpatuloy si Jessica. Bakit ba pilit nagsasalita ngang Ingles ang mga Pilipino kung hindi naman kaya? Ganyan ba talaga sa Pilipinas kahit pagtuturo ngang Ingles hindi nyo magawa ng mayos?
parang third world country talaga. Hindi sumagot si Mang Jose, tahimik lang siyang nakatitik kay Jessica. Ang mahinahong tingin na iyon ang lalong nagpainis kay Jessica. Anong tinitingin-tingin mo kung may reklamo ka sabihin mo ay unga? Pala hindi mo kaya. Kasi hindi ka marunong mag-Ingles at bigla sumigaw si Jessica sa paraang umalingaw sa buong Chabin. Manahimik kang Pilipino sa Amerika ang eroplanong ito mga taong galing sa dati naming kolonya lang kayo biglang tumahimik ang buong cabin. Lahat ng pasahero ay nakatingin sa kanila. Ang puso ni Mang Jose ay tahimik ngunit malakas na tumibok. Hindi tumigil si Jessica. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang kasaysayan kayo mga Pilipino, kami ang nagdala sa inyo sa sibilisasyon, kung hindi dahil sa amin baka nakatira, pa rin kayo sa mga kubo, wala kayong karapatang humingi ng kahit ano sa amin tahimik na, napakuyom ang kamao ni Mang Jose. Ngunit hindi nagbago ang kanyang expression. Tahimik lang siyang nakatitik kay Jessica. Nagpatuloy pa si Jessica. Ang pagiging sunod-sunuran ninyo ay nararapat lang. Hanggang ngayon kailangan nyo pa rin ang tulong namin di ba kaya manahimik ka lang diyan? Ang mapasahero sa paligid ay halatang hindi komportable, ngunit walang nagsasalita. Walang pumipigil kay Jessica. Si Maria Santos ay nanginginig habang tinatakpan ang kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw, kailangan niyang pigilan ito. Ngunit hindi niya may galaw ang kanyang katawan. Naalala niya ang sinapit ngang kasamahan niyang nanindigan para sa tama nun. Dahan-dahang sumagot si Mang Jose sa kanyang pautal-utal na tono. Pasensya na po, ako po ay nakaabala. Sorry po, ang pahingi niyang paumanhin ang lalong nakpalakas ng loop ni Jessica. Tingnan niyo laging humihinging paumanhin ang mga Pilipino hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Hindi. Yan pakpapakumbaba kaduwagan. Yan isang lahing walang paninindigan hindi na umimik si Mang Jose. Kinuha niya lang ang kanyang maliit na kwaderno at tahimik na nagsimulang magsulat, oras 3:10 PM, Chief Flight Attendant Diskriminasyong, panlahim nga masasakit na salita batay sa kasaysayan, pag-insulto, ibang crew at kapitan walang pakialam. Hindi maintindihan ni Jessica ang mahinahong kilos na iyon. Bakit hindi nagagalit ang matandang ito? Bakit hindi siya sumasagot? Tumingin si Mang Jose sa labas ng bintana. Ang walang katapusang asul na kalangitan, ang puting ulap at ang malayong abot tanaw. Isang tahimik na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ako nananahimik dahil ako'y talunan o dating kolonya. Nanahimik ako dahil bilang isang Pilipinong may dignidad walang halaga ang pumatol sa mga salitang walang dangal. Ngunit ang sistema ng kaligtasan airline na ito ay hindi ko na mapagkakatiwalaan. Mayroon akong responsibilidad na protektahan ang kaligtasan ng lahat ng pasaherong gumagamit nito. Ang mamata ni Mang Jose ay tahimik ngunit matalas na patuloy na inoobserbahan ang lahat ng nangyayari sa cabin. Ang emosyonal na pag-ugali ni Jessica ang kawalan ng pakialam ng ibang crew at ang katahimikan mula sa cockpit hindi ito problema ng isang tao. Ito ay problema ng buong sistema. Isinulat ni Mang Jose ang huling linya sa kanyang kwaderno. Sa oras ng emergency ang crew na ito ay hindi makakapag-isip ng mayos. Isang malaking banta sa kaligtasan. At tahimik niyang isinara ang kwaderno. Ang mahabang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang isang oras. Ang eroplano ay patuloy sa payapang paglipat nito. Sa gitna ng matatak na hangin sa Pasipiko tanging ang ugong ng makina ang maririnig. Sa labas ng bintana ang tanawin ay pareho pa rin asul na kalangitan at puting ulap na may paminsan-minsang siwang na nagpapakita ng malalim na asul ng karagatan. Ngunit sa paligid ni Jose Reyes ang tensyon ay nananatiling mabigat. Ang hindi makatarungang pag-ugali ni Jessica Brown ay lalo pang lumala sa paglipas ng panahon. Dumating ang oras para sa merienda. Muling itinulak ng grupo ni Jessica angkat sa pasilyo.
Puno ito ng mga sandwich, prutas, merienda, at iba't ibang inuman. Tahimik na nahintay si Mang Jose. Ngunit tulad ng dati nilampasan siyang cart, ang pasahero sa harap, sa tabi at sa likod niya ay nabiyan lahat habang siya ay muling naiwan. Si Jessica ay nakangiti habang kinakausap ang ibang mga pasahero. Anong sandwich po ang gusto ninyo? Gusto niyo po ba ang prutas? Kape o tsaa? Magalang, mabait at mainit ang kanyang pakikitungo. Ngunit pagdaan niya sa harap ni Mang Jose, nawawala ang kanyang ngiti at napapalitan ito ng malamig na titik. Muling bumulong si Maria Santos kay Jessica. Ma'am Jessica, siya po. Ngunit malamig na sumagot si Jessica, kahit balot na lang ang ipakain mo, diyan sa mga Pilipino okay na sila. Yun lang naman ang kinakain nila. Di ba napakagatlabi si Maria sa narinig, ngunit wala siyang masabi. Sa kanyang posisyon ang pakontra sa HPI, katumbas ng pagtatapos ng kanyang karera. Sinadya ni Jessica na lakasan ang kanyang boses para marinig ni Mang Jose. Mahilig kumain ng makakaibang pagkain ang mga Pilipino, no, parang magabarbaro, parang mahayop. At kinaya niya ang tunok ne pagigop ne sabaw. Suluurp. Ang baboy kumain napaka-unprofessional. Ang ibang mga pasahero ay halatang hindi komportable. Ngunit walang nagsasalita. Nagbubulag-bulagan sila. Ayaw madamay. Ayaw masangkot sa gulo. Iyon ang pumipigil sa kanila. Nagpatuloy sa pagsusulat si Mang Jose. Oras, 4:20 p.m. Chief Flight Attendant, pag-insulto sa kulturang Pilipino. Patuloy na diskriminasyon. Ibang pasahero walang ginagawa. Maya-maya huminto si Jessica sa harap ni Mang Jose. Dala niya ang isang tray na may lamang maliit na tinapay at isang basong juice. Ang ibang pasahero ay may sandwich, salad, prutas at dessert. Si Mang Jose ay binigyan lamang ng pinakakaunti. Heto, sapat na yan sayo. Tahimik itong tinanggap ni Mang Jose at sumagot, salamat po. Ang mahinahong kilos na iyon ang lalong nagpainis kay Jessica. Bakit hindi siya nagagalit? Bakit hindi siya nagrereklamo? Nagsalita si Jessica. Sa kabilang crew, sinasadyang lakasan ang boses. Ang kultura nga Pilipinas kopya lang naman. Sa mga dayuhan, di ba, sa mga Espanyol, sa mga Amerikano. Wala silang sariling pagkakakilanlan. At ang mga alamat nila puro lang tungkol sa karahasan. Hindi ka panipaniwala. At saka ang mga Pilipino, may pakitang tao. Hindi mo alam kung ano talaga ang iniisip. Nakangiti sa harap mo pero sa likod kung ano-ano na ang sinasabi. Mga traidor bawat salita ay tumatama sa pandinig ni Mang Jose. Ngunit hindi pa rin nababago ang kanyang ekspresyon. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas. Ngunit sa loob niya, isang malalim na kalungkutan ang lumalaganap. Ang Pilipinas na ipinagtanggol niya, na handa niyang ialay ang buhay, ang kultura nito, ay nilalapastangan ng ganito. Mas masakit pa ito kaysa sa personal na insulto. Sa tabi ni Mang Jose ay nakaupo ang isang batang Pilipinang ina at ang kanyang 5 taong gulang na anak. Si Elena at ang anak niyang si Miguel. Dahil siguro sa pagod sa mahabang biyahe, nagsimulang umiyak si Miguel. Sinubukan siyang patahanin na kanyang ina, ngunit hindi tumitigil ang iyak. Ang ibang mga pasahero ay nakatingin ng may simpatiya. Natural lang na umiyak ang bata. Ngunit iba si Jessica. Lumapit siya sa ina at sinabi sa malupit na tono, patahimikin mo yan, ganyan ba talaga ang mabatang Pilipino? Walang disiplina, agad na humingi, ngang paumanhin ang ina. Sorry po ma'am, pasensya na po. Papatigilin ko na po. Kitang-kita ang kanyang pagsisikap na magsalita ang Ingles kahit na may aksen, ngunit lalo pa siyang idiniin ni Jessica. Akala ko ba ang mga Pilipino ay magalang sa publiko? Sinungaling pala. At yang Ingles mo ang hirap intindihin kung hindi ka marunong mag-Ingles ng mayos. Huwag kang pumunta sa Amerika, na payak na ang ina habang patuloy na yumuyuko. Nang makita ito, tahimik na tumayo si Mang Jose. Kinausap niya
ang ina sa malumanay na Filipino. Okay lang po, yan ginang. Pagod lang po ang bata. Gusto niyo po bang kargahin ko muna sandali tumango ang ina? May luhang pasasalamat sa kanyang mga mata. Dahan-dahang kinuha ni Mang Jose si Miguel at sinimulang patahanin. Tahan na iho, malapit na tayo sa Pilipinas. Kaunting tiis na lang ha hinihintay kang papa mo sa airport. Sa mahinahong boses at malambing na pakarga ni Mang Jose unti-unting humina ang iya ni Miguel. Sanay si Mang Jose sa pag-alaga ng bata. May mga apo rin siya, ngunit sa sandaling iyon hinawakan ni Jessica ang braso ni Mang Jose, huwag mong hawakan yan. Hindi mo siya. Kaano-ano matandang, manya tinitigan ni Mang Jose si Jessica. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang galit ang sumilay sa kanyang mamata. Ngunit wala siyang sinabi. Ibinalik niya lang si Miguel sa kanyang ina at bumalik sa kanyang upuan. Naglakad palayo, si Jessica, na parang nanalo. Tahimik siyang sinundan ng tingin ni Mang Jose. Lumapit si Maria Santos kay Mang Jose. May luha sa kanyang mata bumulong siya sa Filipino. Sir, pasensya na po talaga. Ngumiti ng malumanay si Mang Jose. Hindi mo kasalanan. Alam kong mahirap din ang sitwasyon mo. Sa mga salitang iyon lalong napayak si Maria. Nagpatuloy si Mang Jose pero darating ang tamang panahon para maging matapang. Intayin mo ang sandaling iyon. Malalim na tumango si Maria. At nangako siya sa sarili, pagdating ng panahong iyon magsasalita ako, lumipas pa ang oras. Ang masasakit na salita ni Jessica ay hindi tumitigil. Ang ekonomiya nga Pilipinas palubok na, diba? Bumababa ang populasyon, mas marami pa ang matatanda kaysa sa bata. Isang bansang namamatay. Ang teknolohiya nilalaos na. Sa Amerika, may Apple kami, may Google, may Microsoft. Sa Pilipinas anong meron wala mas? Maganda pa, ang maproduktong galing Sina mas mura pa. Wala nang bumibili ngawang Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon napag-iwanan na ng mundo. Isang kahabag-habag na bansang kumakapit na lang sa dating kasikatan. Bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Mang Jose. Ngunit tiniis niya ang lahat. Sa labas tahimik, pa rin siyang nakatingin sa bintana. Ngunit sa loob isang malalim na kalungkutan at tahimik na galit ang namumuo. Ang Pilipinas na ipinaglaban ko noong kabataan ko. Ganito ba tratuhin ang mga Pilipino, ngunit ang misyon ni Mang Jose ay hindi para magpadala sa personal na emosyon. Layunin niyang suriin ang sistema ng kaligtasan ng airline. At ang pag-uugali ni Jessica ay malinaw na isang banta sa kaligtasan. Emosyonal hindi patas sa mga pasahero at may malinaw na galit sa isang partikular na lahi. Sa oras ng emergency hindi siya makakapag-isip ng tama. Kung may mangyaring masama ililitas niya, ba ang mga pasaherong Pilipino ng pantay? Ang sagot ay malinaw na hindi. Nagpatuloy sa pagsusulat si Mang Jose. Chief Flight Attendant, walang kontrol sa emosyon. Malinaw na diskriminasyon sa isang lahi. May malaking duda sa kakayahang tumugon ng maayos sa emergency. Muling lumapit si Jessica kay Mang Jose. Sa pagkakataong ito mas direkta na ang kanyang insulto. Itinuro niya ang mukha ni Mang Jose. Yang nga mata mo ang singkit, nakakakita ka pa ba? At hinila niya ang gilid ng kanyang nga mata gamit ang daliri. Isang malinaw na kilos ngang panlalay sa mga Asyano. Ganito ang mukhang mga Pilipino, lahat kayo ang mga pasahero sa paligid ay hindi na mapakali. Isang Amerikanong pasahero ang bumulong, sobra na yan. Ngunit wala pa ring pumipigil kay Jessica. Ayaw madamay. Nagpatuloy si Jessica. Ang liliit nyo pa parang magabata. Mahina siguro ang lahi nyo kaya kayo nasakop. Mas matatangkat, mas malalakas at mas magagaling ang mga Amerikano. Tahimik na pinakinggan ni Mang Jose ang lahat ng iyon. Walang reaksyon sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatalang lahat.
Ang mukha ni Jessica ang kanyang, boses ang kanyang kilos. Ang reaksyon ng ibang crew ang kawalan, ng aksyon ng kapitan lahat ay isinusulat sa kanyang isipan. Lumipas pa ang oras. Dumilim na ang ilaw sa kabin at marami ng pasahero ang natutulog. Nasa night flight mode na sila. Sa labas madilim na. Ngunit hindi natulog si Mang Jose. Patuloy niyang inobserbahan ang cabin. Narinig niya ang boses ni Jessica na nakikipag-usap sa ibang crew sa likurang galley. Alam niyo ba ang mga Pilipino brutal do nung panahon ng digmaan? Ang Bataan, Death March. Kasalanan nila yon, kaya nararapat lang ang nangyari sa kanila. Hanggang ngayon hindi pa rin sila natututo. Dahil yumaman lang ng kaunti, akala mo kung sino na. Pero sa huli tuta lang naman silang Amerika. Wala silang karapatang kumontra sa atin. Nang marinig iyon hindi na nakayanan ni Maria Santos, tumakbo siya sa banyo at umiyak ng mag-isa. Ano ba itong ginagawa ko na bubulak-bulagan? Mali ito, sobrang mali. Pero kung magsasalita, ako matatapos ang lahat sa akin. May pamilya ako. Hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Tiningnan ni Maria ang sarili sa salamin. Isang mukhang basang-basang luha. Isang kaawa-awang mukha. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Mang Jose darating ang tamang panahon para maging matapang. Hintayin mo ang sandaling iyon. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. At nangako, siya pagdating ng oras na iyon lalakas ang loob ko. Samantala sa cockpit kausap ng kapitan na, si Michael Thompson ang kanyang co-pilot. Si Michael ay 45 taong gulang, isang veteranong piloto na mahigit 20 taon na sa kumpanya. May asawa siya at 2 anak. 11 taon na lang bago siya magretiro. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Nag-alalang sinabi ng co-pilot kapitan ang sitwasyon sa cabin. Si Jessica pinag-iinitan na naman ang isang pasaherong Pilipino. Bumuntong hininga si Michael. Alam ko, pero pamangkin siya ng isang executive sa head office. Pero sobra na po ito, diskriminasyon na to. Responsibilidad nating panatilihin ang kaayusan. Sumimangot si Michael. Hindi mo ba alam, May? Kapitan na nagsaway kay Jessica dati. Tinanggalan siya ang posisyon. Gawa yon ng head office. May pamilya ako. 15 taon na lang. Ayokong masira ang lahat. Hindi na nakaimik ang co-pilot. Gusto rin niyang protektahan ang kanyang trabaho. Tumingin si Michael sa labas. Ang madilim na Pasipiko. Wala akong lakas ng loob na gawin ang tama. Nakakahiya. Ngunit wala siyang ginawa. Ay report ko na lang pagdating sa head office, sabi niya. Sa sarili, sa cabin patuloy ang mainsulto ni Jessica. Tiningnan niya ang diyaryong Pilipino na binabasa ni Mang Jose at tumawa. Ano yang nga letra niyo, parang mga uot na babasa mo ba yan? Ang Tagalog, ang pinakawalang kwentang lengwahe sa mundo. Sa Pilipinas lang, yan ginagamit. Samantalang ang English pandaigdigan. Kaming mga Amerikano, kahit saan kami, magpunta naiintindihan kami. Kayo mga Pilipino hindi niyo kayang magsalita ng maayos. Bobo ba kayo? Ibinaba ni Mang Jose ang diaryo at tinitigan si Jessica. Isang malalim na kalungkutan ang nasa kanyang nga mata. Ngunit wala siyang sinabi. Ibinalik niya lang ang tingin sa diaryo. Nagpatuloy si Jessica. Lagi kayong yumuyuko parang maalipin. Walang dignidad. At yang pagiging magalang niyo pakalahatian sa likod galit kayo sa amin, di ba? Kaya, may pakitang tao kayo. Isang lahing duwag at hindi tapat. Nang marinig iyon, tahimik na binuksan ni Mang Jose ang kanyang kwaderno at isinulat niya ang huling tala. Oras 5:45 p.m. Chief Flight Attendant patuloy na diskriminasyon. Pangkalahatang pek-insulto sa kultura, wika at lahing Pilipino. Ibang crew at kapitan patuloy na walang pakialam. Pangkalahatang pagsusuri.
Ang sistema ngang kaligtasan ngang airline na ito ay ganap na gumuho. Ang flight crew ay walang intensyon o kakayahang protektahan ang nga pasahero ng pantay sa oras ngang emergency. Ang kapitan ay ganap na tinalikuran ang kanyang responsibilidad. Kailangan ng agarang at komprehensibong pagbabago. Maaring kailanganin ang rekomendasyon para sa suspensyon ng operasyon. Isinara ni Mang Jose ang kuwaderno. Tumingin siya sa labas. Maya-maya isang anunsyo ang narinig. Malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Pakikabit po ang inyong mga seatbelt. Nagsimula na ang paghahanda para sa paglapag. Ang mahabang biyahe ay malapit ng matapos. Ngunit alam ni Mang Jose ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. 30 minuto bago lumapak kinuha ni Jessica ang mikropono. At isang hindi kapanipaniwalang anunsyo ang umaling-awngaw sa buong cabin. Isang paalala po sa lahat. Ngayong araw marami po tayong pasaherong Pilipino na nagdulot ng abala. Biglang tumahimik ang lahat. Nagpatuloy si Jessica. Sa aming nga pasaherong Pilipino bilang mga mamayan ng isang dating kolonya mangyaring magpakitangang, respeto sa inyong mga kapwa pasaherong Amerikano. Nakatinginan ang mga pasahero. Ito ay isang lubhang hindi naangkop na anunsyo. Maging ang nga Amerikanong pasahero ay naguguluhan. Tumingin si Jessica kay Mang Jose at idinagdag lalo na ikaw matanda. Malapit na. Tayong lumapak kaya manahimik ka na. Tahimik na ipinikit ni Mang Jose ang kanyang nga mata. Huminga siya ng malalim. At sa kanyang puso tahimik siyang nangako. Hindi ako nananahimik dahil ako'y talunan. Nanahimik ako dahil bilang isang Pilipinong may dignidad walang halaga ang pumatol sa mga salitang walang dangal. Ngunit hindi ko na ito palalampasin. Itutuwid ko ang kabulukan ng airline na ito para sa kaligtasan ng lahat ng pasahero at para sa lahat ng taong inapi ng hindi makatarungan. Dahan-dahang bumaba ang eroplano. Sa labas ng bintana natanaw na ang baybayin ng Pilipinas. Sa malayo nakikita ang pamilyar na tanawin ng Kalahang Maynila. Dumaan si Jessica sa harap ni Mang Jose at sinabi ng may pang-aasar, ayan tinitignan mo ang maliit mong bansa. Ipinakmamalaki mo ba yan lupa lang yan? Sa Amerika, mas malalaki at mas magaganda ang mga lugar namin. Hindi sumagot si Mang Jose. Tahimik lang niyang tinitigan ang papalapit na lupang tinubuan. Ang kanyang bansa, ang simbolong lahing Pilipino, ang kanyang dangal. Isang bahagyang luha ang namo sa kanyang mamata. Ngunit hindi ito luha ang kalungkutan. Ito ay luha ang determinasyon. Lumapak ang eroplano sa runway. Umugong ang mga makina habang bumabagal. At sa wakas tuluyan, itong huminto. Namatay ang ilaw ng seatbelt at nagsimulang tumayo ang nga pasahero. Tahimik ding tumayo si Mang Jose. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas sa pasilyo. Sinabi ni Jessica sa huling pagkakataon, paalam matandang Pilipino. Huwag ka nang sasakay ulit sa eroplano namin ha. Hindi sumagot si Mang Jose. Nagbigay lang siya ngang isang magalang na padyuko. Ang ganda ng kanyang padyuko ay hinangaan ng nga nakakita. Tuwid ang likod malalim at magalang. Sa kilos na iyon naroon ang dignidad ng isang Pilipino. Tahimik na bumaba si Mang Jose. Sinundan siya ng tingin ni Maria Santos habang umiyak at sa kanyang puso nanalangin siya. Sana po may gawin siya. Nang makalabas si Mang Jose, sagid bumulong siya sa sarili. Dito magsisimula. Dito ko babaguhin ang lahat. Isang tahimik na apoy, ng revolusyon ang nag-alap sa kanyang kaluluwa pagdating sa Arifal lobby ng naiya huminto si Jose Reyes. Ang mapasahero ay nagiwa-hiwalay na. May mga sinalubong. Neke pamilya. May mga pumunta sa sakayan. Neke taxi. May mga naghahanap ng karatula papunta sa tren. Lahat ay nakahinga ng maluwag na nakauwi na sa Pilipinas. Huminto si Mang Jose malapit sa gate at huminga ng malalim.
Ang hangin ng Pilipinas ang hangin ng kanyang bayan. Binuksan niya ang kanyang maliit na kuwaderno at sinuri ang matala. Sapat na ang ebidensyang ito. Sapat na ang matalang ito. Ngunit paano ko ito gagamitin? Paano ko babaguhin ang airline na ito nung isang emergency announcement ang umaling unggaw sa buong paliparan? Lahat ng mga opisyal ng abyasyon mangyaring magtungo agad sa control tower. Ulitin ko, lahat ng mga opisyal ng abyasyon sa control tower. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mang Jose. Ang kanyang maraming taon karanasan ay nagsasabi sa kanya hindi ito biro. Isang malubhang emergency ang nangyayari. Agad siyang tumakbo papunta sa control tower. Ang kanyang kilos ay hindi pang 78 taong gulang. Ang kanyang katawan na hinubok ng paksasanay ay malakas pa rin. Sa control tower, puno ng tensyon ang hangin. Ang ma-air traffic controller ay abala sa pakikipag-usap sa radyo. Sa monitor, isang eroplano ang nagpapakita ng kakaibang galaw. Anong nangyayari, tanong ni Mang Jose pagpasok niya. Lumingo na ang gisang controller. Sino po kayo? Bawal po ang hindi autorisado dito. Kinuha ni Mang Jose ang kanyang ID mula sa bulsa. Ako si Jose Reyes, retiradong pilotong Philippine Air Force. Kasalukuyang chairman ng Ligtas Lipat Pilipinas Consulting. Nagbago ang mukha nga controller. Chairman Reyes ang malamat na. Oh, ako nga. Ano ang sitwasyon? Mabilis na ipinaliwanag na controller. Ay sa pang flight mula Los Angeles, sir. Total hydraulic failure. Lahat ng tatlong sistema ay bumigay. Hindi gumagalaw ang mga control surface. May 350 pasahero at crew. Naging matalas ang tingin ni Mang Jose. Total hydraulic failure. 3 beses ko nang naranasan yan. Akin na ang radyo. Agad na ibinigay ngang controller ang radyo kay Mang Jose. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita sa perpektong Ingles. Ang kanyang Ingles ay malayong-malayo sa pautal-utal na tono na ginamit niya sa eroplano. Ito ay matatas, tumpak at may autoridad. This is Jose Reyes, former Philippine Air Force pilot and aviation safety consultant. Captain, give me a detailed report of your current situation. Isang boses na puno ng tensyon ang sumagot mula sa radyo. Mr. Reyes, the legendary instructor Reyes, all hydraulic systems are down. We have no control over the flight surfaces. Halatang nanginginig ang boses ng kapitan, ngunit pinipilit niyang maging kalmado. Kalmadong sumagot si Mang Jose. Stay calm, Captain. I have experienced this exact situation 3 times. You can control the aircraft using differential engine thrust. Listen carefully. Lahat sa control tower ay napigil ang hininga. Isa-isang nagbigay nga malinaw na utos si Mang Jose. To turn right, increase thrust on the left engine. To turn left, increase thrust on the right. To descend, reduce thrust on all engines. To climb, increase thrust on all engines. Do it slowly and carefully. Sudden movements are forbidden. The aircraft's response will be delayed. Factor that into your controls. Sumagot ang Kapitan Roger. That, trying it now. Makalipas ang ilang sandali. It's working. We have a slight degree of control. Good. Maintain that. Begin your descent for landing now. Sa malaking monitor nakikita ang lokasyon ng eroplano. Dahan-dahan itong bumababa patungo sa Naya. Walang kurap na nagpatuloy sa pagbibigay ng utos si Mang Jose. Do not descend too quickly. Your approach angle to the runway must be shallower than usual. Maintain a slightly higher speed than normal. We must avoid a stall at all costs. Roger, that hindi nagtagal natanaw na ang eroplano. Mula sa bintana ng control tower, kitang-kita ang isang dambuhalang.
Boeing 777-300 na dahan-dahang bumababa. Ibinigay ni Mang Jose ang huling utos. You are on final approach. When you see the runway, reduce thrust on all engines simultaneously and slowly. The moment you touch down, cut all engines. 3, 2, 1. Now dumampi ang eroplano sa runway. Isang perpektong paglapag. Nagiyawan ang lahat sa control tower. Nagawa niya. Salamat kay Chairman Reyes. Huminga ng malalim si Mang Jose. At sinabi niya sa radyo. Good job, Captain. All passengers and crew are safe. Excellent handling. Sumagot ang boses mula sa radyo. Chairman Reyes, thank you so much. Without you, tahimik na sumagot si Mang Jose. No. It was because you remained calm. I'm just glad everyone is safe. Nilapitan siya na mga controller. Chairman Reyes, maraming salamat po, ngumiti ng mahinahon si Mang Jose. Wala yun. Trabaho ko ito. Nun bumukas ang pinto ng control tower. Pumasok ang isang lalaking nakasuit. Chairman Reyes. Lumingon si Mang Jose at nakita ang isang pamilyar na muka. Richard Harris, Vice President. Si Richard Harris ang VP for Flight Safety ng airline. Isa siya sa ilang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Mang Jose. Isang 50 taong gulang na British na may mataas na reputasyon sa larangan ng aviation safety. Richard, anong ginagawa mo rito? Seryoso ang mukha ni Richard. Chairman Reyes, salamat sa iyong tulong sa emergency na ito. At sa iyong anonymous audit. Pagod ka na siguro. Nagulat ang mga controller. Audit. Anonymous audit, ipinaliwanag ni Richard. Ipinakikilala ko sa inyo si Chairman Jose Reyes, dating top pilot ng Philippine Air Force at ang ekspertong kinontrata namin para sa isang anonymous safety audit. Siya rin ang safety advisor ng ECAO. Gulat na gulat ang mga controller. Si Chairman Reyes ang nagsagawa ng audit, humarap si Richard kay Mang Jose. Chairman, kung maari po sa operations room po tayo mag-usap. Tumango si Mang Jose. Sige. Lumabas silang dalawa at nagtungo sa operations room. Naroon ang mga executive ng airline. At sa gitna nila naroon si Captain Michael Thompson. Nang makita ni Michael si Mang Jose, namutla siya. Yung pasaherong yun. Si Chairman Reyes nang inginig ang kanyang boses. Sinabi ni Richard sa mahigpit na tono, Captain Thompson, gusto naming marinig ng detalyado kung ano ang nangyari sa flight mo. Hindi makapagsalita si Michael. Tahimik na kinuha ni Mang Jose ang maliit na kwaderno mula sa kanyang bag. Vice President Harris, heto ang resulta ng audit. Kinuha ni Richard ang kwaderno at sinimulang basahin. Habang nagbabasa, lalong sumisimangot ang kanyang mukha. Chief Flight Attendant Jessica Brown. Pagtanggi sa pagbigay ng tubig sa pasaherong Pilipino. Diskriminasyong panlahi. Manahimik kang Pilipino? Nagsimulang manginig ang kamay ni Richard. Masasakit na salita batay sa kasaysayan. Pagbanggit sa kolonyalismo. Pag-insulto sa kulturang Pilipino. Pag-insulto sa ekonomiya ng Pilipinas. Pag-insulto sa pisikal na katangian. Ibang crew at kapitan walang pakialam. Isinara ni Richard ang kwaderno. Huminga siya ng malalim. Chairman, totoo ba ito lahat? Ay totoo, sagot ni Mang Jose. At kinuha niya ang isang maliit na voice recorder. Para makasiguro ni record ko ang lahat ng usapan sa cabin. Nang hinik na kinuha ni Richard ang recorder. Pataktuhin mo. Pinindot ni Mang Jose ang play button. Umalinggaw-gaw ang boses ni Jessica. Manahimik kang Pilipino sa Amerika, ang eroplanong ito mga taong galing sa dati naming kolonya lang kayo. Pakinggan nyo, to ang kanyang Ingles parang unggoy, na sinusubukang maksalita, yang nga mata mo ang singkit nakakakita ka pa.
ba lahat? Sa silid ay natigilan. Napatuloy ang recording. Ang masasakit na salita ni Jessica ang mahinang tawa ng ibang crew at ang katahimikan ng kawalan ng aksyon. Nang matapos ito, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Richard ay namumula sa galit. Tinitigan niya si Captain Thompson. Michael, alam mo ang nangyayari sa cabin mo. Bakit wala kang ginawa? Nanginginig na sumagot si Michael. Si Jessica. Pamangking po siya enigra, isang executive. Sumigaw si Richard. Yang ang dahilang. Mumazi nuna muang. Sarili mo kaysa sa kaligtasan at dignidad enigay pasahero. Ikaw ang kapitan. Ikaw ang may responsibilidad. At tinalikuran mo yon. Hindi makasagot si Michael. Tahimik na nagsalita si Mang Jose. Kapitan, nakbulag-bulagan ka. Katumbas na rin iyon ng pagiging kasapwat. Halos matumba si Michael. Nagutos si Richard sa kanyang tauhan. Dalhin niyo rito si Jessica Brown at ang lahat ng crew sa flight na iyon. Ngayon din makalipas ang ilang minuto pumasok si Jessica at ang ibang crew. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. May problema po ba kung tungkol yan sa reklamador na Pilipino? Maayos ko pong nahawakan ang sitwasyon. Pagpasok niya nakita niya si Mang Jose. Aba, ikaw na naman magrereklamo ka pa rin. Nun tumayo si Mang Jose at nagsalita sa perpektong Ingles. Good afternoon, Miss Brown. Let me reintroduce myself. Natigilan si Jessica. Ang Ingles na iyon. Nagbatuloy si Mang Jose. My name is Jose Reyes, former pilot of the Philippine Air Force. Currently, the chairman of Ligtas Lipad, Pilipinas, and the safety advisor for the International Civil Aviation Organization. I was conducting an anonymous safety audit for your airline. Nawala ang kulay sa muka ni Jessica. Ikaw, marunong kang mag-Ingles ng perpekto. And Miss Brown, patuloy ni Mang Jose. Your actions were not only unprofessional, they posed a serious safety risk. Muling pinatugtog ni Richard ang recording. Ang boses ni Jessica ay muling umaling-onggaw. Nagsimulang mangginig si Jessica. Hindi po totoo yan. Isang misunderstanding lang. Misunderstanding, sigaw ni Richard. This is blatant racism. And you have dragged our company's reputation through the mud. Noon bumukas ang pinto at pumasok si Maria Santos. Nanggingini-ginunggunit buwang glubi na magsalita. Vice President Mayron Puakongi. Sasabihing, tumango si Richard. Sige, Miss Santos. Huminga nang gimalaling si Maria at nagsalita. Matagal na pong ganyan si Ma'am Jessica sa mapasaherong Pilipino. Maraming beses ko na po sanang gustong magsalita pero natatakot po ako. Pero nang makita ko po ang ginawa ni Sir Jose, naisip ko pong hindi na tama ang manahimik. Lahat po kami nagbulag-bulagan. Lahat po kami kasapwat. Malalim na tumango si Richard. Miss Santos, salamat sa iyong katapangan. At humarap siya kay Jessica. Jessica Brown, you are fired. Effective immediately. Humagulgol si Jessica. Tatawagan ko ang tito ko executive. Siya, malamig na sumagot si Richard. Ang tito mo kaninang umaga lang natanggal din siya dahil sa korupsyon. Nang malaman ang ginawa niyang pagpapasok sa iyo natapos, na rin siya napaupo sa sahig si Jessica. Pati si tito dahil sa akin. Nagbatuloy si Richard. Captain Michael Thompson, 6 na buwang suspension ng walang bayad. Pagkatapos ibababa ang iyong ranggo at sasailalim ka sa muling pagsasanay bilang co-pilot. Tumingin siya sa ibang crew. Lahat kayo na nasa flight na iyon. 1 buwang suspension ng walang bayad. Sasailalim kayo sa Human Rights Education at Retraining. Kung hindi kayo papasa, tanggal kayo. Kinuha ni Richard ang telepono at tinawagan ang CEO
Sir, emergency. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Maya-maya lumitaw ang mukha ng CEO sa malaking monitor. Yumuko ng malalim ang CEO. Chairman Reyes, I am truly sorry. What our flight attendant did to you is unforgivable. Tahimik na sumagot si Mang Jose. CEO, ang gusto kong sabihin ay hindi para sa personal kong kapakanan. Nag-angat ng tingin ang CEO. Nagpatuloy si Mang Jose. Nanahimik ako sa gitna ng mainsulto niya. Ngunit hindi dahil ako'y talunan. Nanahimik ako dahil bilang isang Pilipinong may dignidad walang halaga ang pumatol sa masalitang walang dangal. Ang tunay na lakas ay hindi sa pananakit o pang-insulto. Ang tunay na lakas ay nasa pagtitiis sa gitna ng kawalang katarungan at paggawangang tama ng mahinahon. Lahat ng nasasilid ay naantik sa kanyang nasalita. Ngunit ang pinaka-ikinababahala ko patuloy ni Mang Jose ay hindi ang problema ng isang tao. Ito ay problemang buong organisasyon. Hindi lang si Ms. Brown ang nagkamali. Ang ibang crew ay nagbulag-bulagan. Ang kapitan ay hindi kumilos. Nangangahulugan ito na sa oras ng emergency hindi niyo kayang protektahan ang mga pasahero ng pantay. Tumango ng malalim ang CEO. Chairman Reyes, paano namin ito may tutuwid una? Turuan ang lahat ng empleyado tungkol sa karapatang pantao. Pangalawa, magtatak ng isang anonymous reporting system para marinig ang boses ng mana sa ibaba. At pangatlo, linawin ang responsibilidad ng manager. Ang pagbubulak-bulagan ay katumbas ng pagiging kasapwat. Agad na sumagot ang CEO. Gagawin namin agad yan. At Chairman Reyes, maari po ba kayong maging konsultan ang aming kumpanya? Nag-isip sandali si Mang Jose. Sige. Pero may isang kondisyon. Ano po yon? Tiningnan ni Mang Jose, si Jessica at Michael. Bigyan niyo silang isa pang pagkakataon. Nagulat ang lahat. Pero sila po, sabi ngang CEO. Nakamali sila, sabi ni Mang Jose. Ngunit ang tao ay natututo sa pagkakamali. Hayaan niyo? Si Ms. Brown na mag-volunteer sa isang NGO para sa karapatang pantao, bigyan niyo si Captain Thompson ng pagkakataong makra-training. Hindi paghihiganti kundi edukasyon ang tunay na solusyon. Ang kanyang pagiging mapagpatawad ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Patuloy na umiyak si Jessica sa sahig. Lumapit si Mang Jose sa kanya. Miss Brown, lubha mo akong sinaktan. Ngunit hindi kita kinamumuhian. Nakamali ka dahil sa kamangmangan at diskriminasyon. Ang mahalaga ay matuto ka mula rito. Nag-angat ng tingin si Jessica. Bakit niyo ako pinapatawat? Ngumiti ng malumanay si Mang Jose. Dahil iyan ang diwangang pagiging Pilipino. At marahil kami ay nasakop noon. Ngunit hindi namin iwinaksi ang aming dignidad at dangal. At sa tingin ko napatunayan ko iyan ngayon, lalong humagulgol si Jessica. Patawat po, tumango si Mang Jose. Tumayo ka, Miss Brown. Ang mahalaga ay hindi ang pahingi ng tawad kundi kung paano ka magbabago mula ngayon. Tila isang mainit na liwanag ang bumalot sa buong silid. Sinabi ni Richard kay Mang Jose, Chairman, ang iyong dignidad ay tunay na kahangga-hangga. Sa ilalim ngang iyong gabay magbabago ang aming kumpanya. Ngumiti si Mang Jose. Tutulong ako ng buong puso. Para hindi na ito maulit-muli, nang gabing iyon, isang mahabang pulong ang naganap. Batay sa mga mungkahi ni Mang Jose, sunod-sunod na ipinatupad ang mga reforma. Isang komprehensibong human rights education program. Isang anonymous reporting system. Itinalaga si Maria Santos bilang pinuno NG, isang komite na magdadala NG, boses NG, meneha, empleyado sa management. At formal na tinanggap si Jose Reyes bilang safety consultant nang matapos ang pulong hating gabi na. Tumingin si Mang Jose sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay puno nga bituin. At sa kanyang puso tahimik siyang nangako. Itay ipinagmamalaki kong ako'y Pilipino. At naniniwala akong ang tao
ay maaring magbago. Ang tunay na lakas ay wala sa karahasan, kundi sa pag-unawa. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagsira sa kalaban kundi sa pagbabago sa kanya. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, ang dignidad ng isang Pilipino ay nagbago sa puso ng maraming tao. Lumipas ang 3 buwan. Malaki ang ipinagbago ng airline. Lahat ng empleyado ay sumailalim sa human rights education. Si Maria Santos ay isa ng epektibong lider punong kumpiyansa. Hindi na siya nagbubulag-bulagan. Si Captain Michael Thompson ay nasa retraining. Lubos niyang pinagsisihan ang kanyang pagkakamali. At aktibo na ngayon sa mga programa ng kumpanya. At si Jessica Brown, pagkatapos matanggal, nag-volunteer siya sa isang NGO. Sa simula napipilitan lang siya. Ngunit habang nakikinig siya sa mga kwento nga taong nakaranas ng diskriminasyon, unti-unti siyang nagbago. Naintindihan niya kung gaano siya naging mangmang at kung gaano kalalim ang sakit na naidulot niya. Isang araw, sumulat siya kay Jose Reyes. Ginoong Reyes, humihingi po akong tawad sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko. Hanggang ngayon tuwing naalala ko ang araw na iyon nahihiya at nagsisisi po ako. Naging mangmang po ako. Punong prejudice. Sa pamamagitan ng aking volunteering marami po akong natutunan. At higit sa lahat natutunan ko po kung gaano kadakila ang ipinakita ninyong pagpapatawad. Habang buhay ko po itong pagsisisihan at patuloy na mag-aral para hindi na makasakit ng iba. Maraming salamat po sa pangalawang pagkakataon. Lubos na gumagalang Jessica Brown, binasa ito ni Mang Jose at tahimik na ngumiti. Sumulat siya ng sagot. Miss Brown, nabasa ko ang iyong sulat. Ikinagagalak ko ang iyong pagbabago. Ang mahalaga ay hindi ang nakaraan kundi ang hinaharap. Ibahagi mo sa iba ang iyong natutunan. Iyan ang pinakamahalagang paraan para makabawi. Ang tao ay natututo at nagbabago. Sumusuporta ako sa iyong kinabukasan. Jose Reyes, nang matanggap ito ni Jessica, umiyak siya at nangako magbabago ako. At ibabahagi ko sa mundo ang panganib ng diskriminasyon at ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang CEO ng airline ay naglabas ng mensahe sa publiko. Marami kaming natutunan. Ang diskriminasyon ay problema ng sistema. Ang pagbubulag-bulagan ay pagiging kasapwat. Hinding-hindi namin malilimutan ang dignidad at pagpapatawad na ipinakita ni Chairman Reyes. Hindi paghihiganti kundi edukasyon. Hindi pagsira kundi pagbabago. Iyan ang tunay na lakas. Ang pangalan ni Jose Reyes ay nakilala sa buong mundo. Ngunit siya ay nanatiling namumuhay ng simple. Isang araw habang namamasyal kasama ang kanyang apo sa Luneta Park, nagtanong ang bata. Lolo, nakita kita sa TV. Sikat ka palang, ngumiti si Mang Jose. Hindi apo. Ordinaryong Pilipino lang si Lolo. Pero pinatawad mo yung masamang tao. Bakit po tumingin si Mang Jose sa langit? Ang pagpapatawad, apo, ay hindi lang para sa kanila. Para rin sa sarili mo. Kung magtatanim kang galit, sarili mo lang ang sinasaktan mo. Kapag nagpatawad ka, pinalalaya mo rin ang sarili mo. Hindi pa lubos na naintindihan ng bata. Hinaplos ni Mang Jose ang kanyang ulo. Darating ang araw, maintindihan mo rin. At sa kanyang isipan, tahimik siyang nagsalita. Itay ipinagmamalaki kung ako'y Pilipino. Maaring nasakop kami nun, ngunit ang aming dignidad at dangal ay hindi kailanman nawala. Ang tunay na lakas ay nasa pag-unawa. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagbabago sa kapwa. At patuloy kung ituturo iyan sa marami. Ang papalubo na araw ay nagbigay ginintuang kulay sa parke. Ang anino ni Mang Jose at ng kanyang apo ay humaba. Isang tahimik at payapang tanawin. Ngunit sa gitna ng ordinaryong araw na iyon naroon,
ang buhay na diwa ng dignidad ng Pilipino. Ang lakas na tisin ang pangaapi, ang tapang na baguhin, ang kapwa sa pamamagitan ng pagpapatawad at ang dangal na hindi kailanman mawawala. Iyan ang ipinakita ni Jose Reyes, isang Pilipino sa buong mundo.